Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lawak ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yun ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao. 10 taon nang nagtitinda ng isda sa palengke dito sa General Santos City itong si Norilyn. Dahil sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes na sumentro sa Maasim Sarangani, pansamantalang pinagbawalan silang magtinda sa loob ng palengke. Kaya't malaking hamon sa kanila ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan ngayon. Kanina, personal siyang bumisita sa Jensan kasama ang iba pang mga cabinet secretaries. May ka para mo palengke din may ka baligya kay di man pasulon kay bawalan mi. Isa sa mga ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ay ang General Santos City National High School. Ito ang pinakamalaking pampublikong paaralan sa Jensan na may mahigit 10,000 mga estudyante. Dahil sa lakas ng lindol, 2 school buildings dito ang hindi na maaaring gamitin. Sa kabila ng dami ng mga estudyante sa nasabing paaralan, wala pang naitatalang nasugatan sa insidente sa loob ng paaralan. Maliban na lamang sa ilang mga estudyanteng nag-hyperventilate dahil sa pangyayari. Patuloy na naghahanap ng paraan ng nasabing paaralan upang maipagpatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante sa kabila ng naranasang kalamidad. Inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Health o DOH na tumulong sa pagsasagawa ng psychological assessment para sa mga estudyante at guro dahil hindi madali ang kanilang napagdaanan. Sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila, we have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Kasi kahit kuminsan hindi nagsasabi yung bata, kailangan, sabi ko, bantayan ninyo na mabuti. Pag may nakita kayo na nangangailangan ng tulong, pwede naman kami pwede naman kami tumulong sa DOH. Yung mga teacher mismo, ang gagawin nila, meron silang training after this. Magte-training sila para diyan, precisely para makausap, provide a little therapy sa ating mga estudyante. Ayon sa Pangulo, bukod sa mga paaralan ay patuloy rin ang isinasagawang assessment sa iba pang mga establishmento sa lungsod para matukoy ang lawak ng pinsalang dulot ng nasabing lindol. Naunang inihayag ng Office of Civil Defense na ang General Santos City ay kabilang sa pinakamatinding na apektuhan ng pagyanig. We are also working to very quickly open lahat ng mga daanan. Para kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system, at mabilis na ang pagdala ng serbisyo dito. So that's the situation right now, and we hope we will not feel any more aftershocks and we can continue to work to bring whatever the needs are of those who were victimized by this earthquake. Samantala, bukod sa General Santos City National High School, binisita rin ng Pangulo ang isang pribadong ospital sa General Santos City. Kasama rin ng Pangulo sa pag-iinspeksyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon at iba pang mga cabinet secretaries. Maliban sa pagbisita sa mga establishmento sa lungsod, nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kay General Santos City Mayor Lorelai Pacquiao upang talakayin ang mga pangangailangan ng mga residenteng apektado ng lindol. Tiniyak naman ng pambansang pamahalaan ang patuloy na pagpapaabot ng tulong, kabilang ang relief assistance, damage assessment at mga hakbang para sa agarang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Janessa Felix, para sa Bayan.